Magtatatlong buwan na pala ako dito sa mundo ng mga engkanto. Hindi makapaniwalang imik ni Elmer matapos gumuhit na isang linya sa kulay gatas na pader gamit ang itim na tinta ng prutas na kung tawagin ay Valcamus. Sa pader na ito ng kanyang higanting silid ay binibilang niya kung ilang araw na siyang namamalagi sa mundo ng mga engkanto. Napunta siya dito matapos siyang aksidenteng mahulog sa mataas na bakal ng tulay. Subalit, sa halip na sa tubig siya bumagsak ay sa isang malambot na ulap na nakapatong sa hardin ng kaharian ng mga naturang nilalang niya natagpuan ang kanyang sarili. Naligtas at walang natamong galos. Nakita siya ng mga kawal at kaagad na dinakip at dinala sa kanilang reyna Evena. Ngunit imbis na magalit ay namangha ang reyna sa angking kakisigan ng binata at hinayaan niya itong manirahan sa kanilang kaharian. Kakaunti lang ang nakakaalam sa kaharian na si Reyna Evena mismo ang gumawa ng paraan para mapunta sa kanilang mundo, si Elmer. Siya ang nagligtas sa binata mula sa bingit ng kamatayan. Noong una ay natakot si Elmer dahil nga sa buong buhay niya ay hindi pumasok sa kanyang isip na totoo ang mga engkanto at maligno, pero di nagtagal ay natanggap niya din ang katotohanan. Minsan ay nagtangka siyang magpaalam na umuwi sa kanila, pero ayaw siyang payagan ng reyna dahil gusto nito na siya ang gawing asawa at maging hari upang pamunuan ang kanilang kaharian. Masarap pakinggan pero hindi yun ang nais ni Elmer. Gustong gusto niya nang umuwi dahil nasasabik na siya sa kanyang nobya na si Leia. Ito ang nag-iisang nagpapatibok ng kanyang puso at hindi si Reyna Evena. Bukod dito ay kailangan niyang tapusin ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo dahil third year na siya sa kursong biotechnology at gumagawa pa naman sila ng thesis noong nawala siya. Nag-aalala din siya sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Malamang ay sobrang problemado ang mga to kung saan siya nagpunta. Nakasulyap siya sa labas ng bintana at napatingin sa ibaba kung saan naroroon ang hardin at mga mumunting ulap na sing lambot ng kutsyon na siyang pinagbag sa kanya noong nahulog siya sa tulay. Sobrang liit na mga engkanto na palakad-lakad sa hardin dahil sa taas ng tore kung saan nakapwesto ang kanyang silid. Maya-maya ay lumiwanag ang mga linya na ginuhit niya sa pader gamit ang mahiwagang prutas na kung tawagin ay Valcamus. At kasabay nito ay narinig niya ang mga bakal na takong na umalingaw-ngaw sa kanyang silid. Ito ay pagmamayari ng walang iba kundi ang kanyang mapapangasawa na si Reyna Evena. Ang kakaibang kakayahan ng prutas na Valcamus ay lumiliwanag ito kapag may kung sino ang paparating. Mahal, ikaw pala. Nakangiting sambit ni Elmer sa napakagandang babae. Balingkinita ng katawan nito na lalong lumabas dahil sa masikip na suot niyang puting gown. Mukha itong banyaga dahil sa maputit makinis nitong balat. Kulay araw na mahaba at bagsak na buhok. Kulay dagat na mga mata at kulay rosas na mga malalambot na labi. Kahit hindi naman ito gumamit ng kahit anong palamuti sa mukha. Mas matangkad ito kay Elmer at ang matutulis na mga tenga nito na may mga nakadikit at nakasabit na tagkalahating dosenang hikaw na yari sa iba't ibang mga makikinang at eleganteng bato na tiyak hindi makikita sa mundo ng mga tao ang nag-iisang palatandaan na hindi siya isang pangkaraniwang tao gaya ng binata. Pasensya na kung nabigla kita sa pagdating ko, aking mahal. Nasasabik lang ako para sa ating pag-iisang dibdib. Mamaya kapag natulog na ang araw, kaya gusto kitang kamustahin. Nakangiting paghingi ng paumanhin at paliwanag ng reyna.
Sa pagkakaalam ni Elmer ay lagpas 500 taon na ang babaeng nasa harapan niya. Subalit, ang anyo nito ay nagsasabi na sa 18 pa lamang siya. Okay lang ako, mahal. Pati ako, sabik na din. Kasi sa wakas ay magiging pag-aari na natin ang isa't isa. Nakangiting responde ng binata, kaya lumawak ang matamis ng ngiti ni Reyna Evena. Subalit, nawala din ito kaagad matapos niya mapuna ang mga linyang ginuhit ni Elmer magmula sa araw na napadpad siya dito sa kaharian. Mapagsa hanggang ngayon na ikakasal na sila, hindi humihinto sa pagbibilang ng araw ang kanyang magiging kabiyak. Mahal, alam kong nais mong bumalik sa mundo nyo, pero ikakasal na tayo. Ako ang naligtas sa'yo sa bingit ng kamatayan noong nahulog ka sa tulay. Saksi ako kung paano ka muntik mapahamak, kaya binuksan ko ang lagusan ng mundo namin para sa lumilipad na ulap ka bumagsak at maging ligtas. Sana yun nawain mo ko. Mahal kita. Kaya kita sinagip, diba? Kalimutan mo na ang mundo nyo pakiusap. Samahan mo ako mamuno sa kaharian na ito. Magtiwala ka sa akin. Hindi mo nagugustuhin bumalik sa daigdig. Mas mahiging masaya ka sa mundong ito. Nangingilid ang luha na pakiusap ni Reyna Evena sa lalaki. Nagtaka naman sa Elmer kung bakit winika ng babae na hindi niya nagugustuhin pang bumalik sa mundo ng mga tao. Samantalang, ito naman ang ninanais niya magmula noong napunta siya dito sa mundo ng mga engkanto. Hindi niya tinangkang tanungin pa ang Reyna tungkol dito dahil paniguradong magagalit lamang ito. Ayaw niya mangyari yun dahil mag-iisang dibdib na sila mamayang gabi. Napayuko na lamang si Elmer at pilit na niyakap si Reyna Evena. Pasensya na, mahal, kung pinaramdam ko sa'yo na gusto kitang iwan dahil binibilang ko ang mga araw na nandito ako sa mundo nyo. Pero yan mo, magmula ngayon ay di ko na to gagawin. Pangangako ni Elmer sa kasintahan, kaya napangiti naman ito dahil sa narinig at yumakap sa kanya. Sinagot naman niya ang yakos nito matapos ilagay ang kanyang mga kamay na may bahid ng kulay itim na tinta ng balkamus sa likod ng Reyna. Halos ilang oras din na naghintay ang buong kaharian para sa pagdiriwang at seremonya ng pag-iisang dibdib ng tagalupa at ng kanilang Reyna. At sa wakas ay mangyayari na. Nasa hardin sila ngayon ng palasyo dahil dito gaganapin ang seremonya ng kasal. Napakaraming mga iba't ibang nilalang ang dumalo, gaya na lamang ng tikbalang, kapre, duwende at iba pang mga laman lupa. Palangiti ang mga to, magaan ang mga aura at palakaibigan. Malayong malayo sa pagkakaalam ni Elmer dahil sa mundo ng mga tao ay kilala ang mga nilalang na to bilang masasama, mapanakit at nakakatakot. Mabuhay ang mahal na Haring Elmer. Masiglang sigaw ng kapre dahil sa pananabik. Humithit ito sa kanyang tabako na gawa sa pinaikot na higanteng dahon at bumuga siya ng may napakabangong halimuyak ng kulay lilang usok. Ito ay nalanghap ni Elmer na siyang nagpakalma sa nararamdaman niyang tensyon. Dahil sadyang napakabango nito, gaya ng pinaghalong amoy ng isang matamis na prutas at magandang bulaklak. Gumala ang napakaraming usok sa paligid habang sumasayaw sa hangin. Kasabay nito ay lumitaw sa gitna ng hardin si Reyna Evena kung nasaan din nakatayo ang kalmadong si Elmer na kanina lang ay pawisan pa. Pinilit niyang ngumiti at kumaway-kaway sa paligid. Kaagad namang umingay dahil sa hiyawan ng mga nilalang nang makita ang ginawa niya. Tila ba isa siyang hinahangaan na artista na napalilibutan ng kanyang mga fans.
Napansin ni Elmer na hindi pa din natatanggal ang tinta ng Balcamus sa kanyang mga daliri kahit na naligo na siya kanina at kinuskus ito. Sa araw-araw niyang pagguhit ng mga linya gamit ang tinta ng prutas ay sanay na siyang may bahid ng kulay itim na likido ang kanyang mga kamay. Kaagad namang itinuon ni Elmer ang kanyang atensyon sa napakagandang si Evena. Naka-mermaid dress ito na kulay asul pero sa halip na tela ay tubig ang nakapalibot sa katawan ng reyna at may lumalangoy na makukulay na maliliit na mga isda sa damit nito. Nakakamanghang tingnan para sa isang normal na taong gaya niya. Ang blonde na buhok naman nito ay may mga nakadapong naglalakihang mariposa na pinaghalo-halong pastel color pattern ang disenyo ng kanilang mga pakpak na kanilang itinataas baba sa hangin na tila pamaypay. Ang magandang mukha nito ay nababalot ng light makeup na nagbabago ang kulay at sa gilid ng kanyang mga mata ay may idinikit na mga maliliit na makukulay na bato na kumikinang dahil sa sinag ng mga ilaw sa paligid. Napakaganda mo naman, mahal. Nauutal na sambit ni Elmer matapos masaksihan ang kabigha-bighaning anyo ni Evena. Salamat, mahal. Tugon naman ng babae at mahinhin na tumawa. Masaya si Elmer dahil napakabuti sa kanya ng mga nilalang sa mundong ito, lalo na ang reyna nila. Nandito na lahat ng mga magagandang bagay na gusto na isang tao, magandang lugar, payapang mga nilalang, eleganteng pamumuhay, pero hindi pa din batid ni Elmer kung bakit gustong-gusto niyang bumalik sa mundong ibabaw. Nasasabik na siya sa kanyang mga mahal sa buhay, 3 buwan niya nang hindi nakikita ang mga to. Nalulungkot siya sa ideyang lilisanin niya ang lugar na ito para piliin at balikan ang magulo at malupit niyang mundo, alang-alang sa kanyang mga mahal sa buhay, gaya ng pamilya, mga kaibigan at nobya. Simula dan, seremonya! Narinig ni Elmer na anunsyo ng isang matandang babae na puno ng mga baging at bulaklak ang katawan. Samantalang may koronang gawa sa mga sanga naman na nakapatong sa ulo nito. Inabot niya ang isang punyal sa kanilang reyna. Magiliw itong tinanggap ng babae at sa kamarahang hiniwa ang kanyang palad. Tila hindi niya ito alintana dahil nakangiti itong inabot kay Elmer ang punyal. Namangha naman ang binata dahil nakita niyang kulay ginto ang dugo ng reyna imbis na pula. Parte ng ritual sa seremonya ang sandugo o kilala sa tawag na blood compact, kung saan hihiwain nila ang kanilang mga palad at ipapatak ang dugo sa inumin para kanilang inumin, tanda ng kasanduan. Nanginginig na kinuha ni Elmer ang patalim mula sa kamay ni Evena at walang ano-ano'y itinutok niya ito sa liig ng babae at ikinulong niya ito sa kanyang mga bisig na tila ba isang bihag. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Elmer. Mahal, anong ibig sabihin ito? Sindak na tanong ni Evena. Nagliparan ng mga mariposa palayo sa buhok nito at nagkalat sa paligid na tila ba natakot. Isa kang traidor! Sigaw ng babaeng puno na siyang sana ang mangunguna sa seremonya. Kaagad na inilabas ng mga kawal na engkanto ang kanilang mga sandatang patalim at pana upang itutok kay Elmer, pero hindi nila ito magawang sugurin dahil nga sa bihag nito ang kanilang mahal na reyna. Pasensya na, Evena, pero hindi ikaw ang mahal ko. Kailangan kong gawin to kahit ayoko para makauwi na ako. Naluluhang sambit ng binata sa babae. Ilang beses ka bang sasabihin sa'yo? Nandito ka lang. Wala ka nang babalikan sa mundo nyo. Dito, mamahalin ka namin gaya ng isang hari. Alam ko mahubuti kayo dito, pero hindi itong gusto ko. May mga naghihintay sa akin sa mundo namin. Pilit ni Elmer
na lalong tiniinan ang pagkakatutok ng patalim sa leeg ng reyna. Pero kalkulado niya lang ito para hindi masugatan. Nataranta ang lahat ng mga nilalang na nakapalibot sa kanila. Huwag mo sasaktan ng Reyna. Kung hindi, ay mananagot ka sa amin. Matapang at galit na banta sa kanya ng isang puting duwende. Hindi. Huwag niyo siyang sasaktan. Takot na sambit ni Ebena sa kanyang mga nasasakupan. Sa kabila ng ginawa sa kanya ng binata, ay mahal niya pa din ito at sadyang may mabuting puso ang reyna. Hindi ko sasaktan ng reyna nyo. Kung bubuksan nyo ang portal, pabalik sa mundo namin at hayaan nyo ako makauwi. Elmer, pakiusap. Huwag mong gagawin yan. Huwag kang bumalik sa inyo. Umiiyak na pagmamakaawa ng babae, sabalit tila ba nabingi na si Elmer dahil sa pagkadesperado. Ano? Bubuksan nyo? O gigilitan ko ng leeg tong reyna nyo? Muling banta ng binata sa kanila. Natakot naman ang mga nilalang para sa kaligtasan ng kanilang reyna, kaya walang nagawa ang puting duwende kundi kumampas ito sa hangin at kaagad na lumitaw ang lagusan papunta sa mundo ng mga tao. Elmer, pakiusap. Pakiusap, wag. Tumatangis na pakiusap ni Evena pero tila walang naririnig ang binata. Sa halip ay lumapit ito sa lagusan na malapit lang sa kinatatayuan nila. Pumasok siya dito at kaagad niyang itinulak ang reyna kaya napaupo ito sa lupa. Inalalayan naman ito ng mga kawal. Mabilis na tumakbo si Elmer palayo sa lagusan at iniwan ang luhaang reyna. Elmer. Sigaw ng reyna na tumatangis habang pinapanood kung paano tumakbo ang kanyang minamahal palayo. Buti na lang. Sa wakas, nakauwi na din ako. Tuwang-tuwa na sambit ni Elmer habang humihingal dulot ng mabilis na pagtakbo. Galing siya sa tulay kung saan 3 buwan na siyang nahulog at natrap sa mundo ng mga engkanto. Pasensya na, Evena. Pero hindi akong deserving guy para sa'yo. Nalulungkot na bulong nito sa hangin dahil sa konsensya. Nang makabawi siya ng lakas mula sa pagtakbo, ay may napansin siyang kakaiba sa paligid. Nasa highway siya ngayon. Pero ang mga sasakyan ay gulugulong nagkakalat sa paligid at wala mga driver. Sobrang tahimik sa kapaligiran at wala siyang nakikitang kahit isang tao. Teka, nasaan sila? Ang weird naman. Buti pa, uwi na lang ako. Excited na makita si na mama. Nakangiting wika nito. Naglakad na siya papunta sa direksyon kung nasaan ang kanilang bahay. Subalit, hindi pa nakakalayo ay napahinto siya. Matapos mapansing lumiwanag ang tinta ng balkamos na nakadikit sa kanyang daliri. Ibig sabihin nito ay may paparating. Guys, sino yan? Sigaw niya matapos makarinig ng mga paghakbang na umaalingaw-ngaw sa buong kalsada. Galing ito sa napakaraming mga paa. Nang hilakbot si Elmer matapos makita ang hindi mabilang na mga tao ang papunta sa kanyang kinaroroonan. Tumatakbo ang mga to at habang palapit ng palapit ay lalo niya napapansin na may kakaiba sa mga to. May mga bulok at inaagnas ang katawan at muka. Ang iba naman ay tutulang kamay. Mayroong gumagapang na lamang at may mga halos kalansay na lang sa pagkapayat. Gustong sabihin ni Elmer ang salitang, "Imposible!"
Pero matapos siyang makapunta sa mundo ng mga engkanto ay hindi niya na ito masabi ngayon. Mga zombie ang hayok na papunta sa kanya ngayon. Naalala niya bigla noong bago pa siya mahulog sa tulay. Naglalakad sila noon ng kaibigan niyang si Tom sa tulay habang hawak-hawak niya ang babasaging bote at ang laman nito ay siyang thesis nila. Ipinagayabang niya ito sa kanyang kaibigan dahil nakagawa sila ng kanyang grupo ng microorganisms na kaya mag-reproduce ng 100 beses bawat isang minuto kapag nasa dugo na ng isang tao o hayop. Napikon naman si Tom dahil sa kayabangan ng kaibigan kaya itinulak niya sa Elmer. Pero napalakas ito kaya aksidenteng nahulog ito sa tulay pero napunta sa mundo ng mga engkanto ang binata. At ang hawak nitong bote ay tumama sa bato at natapon ang laman sa ilog sa ilalim ng tulay kung saan may mga batang naliligo. Isa sa mga batang naliligo ay naglalaro sa tulay ay may sariwang sugat kaya dito nakapasok ang mga microorganisms galing sa bote at wala pang kalahating oras ay nangisay na ito. Nawala sa sarili, naging agresibo at sinugod ang mga kalaro. At pinagkakagat niya ito. Ilang minuto lamang ay nangisay na din ang iba pang mga batang inatake niya at naging agresibo gaya ng kanyang sintomas. Sumugod ang mga ito sa mga karatig na kabahayan at inatakit pinagkakagat ang bawat makitang mga tao. Doon nagsimula ang pagkalat ng virus na sina Elmer mismo ang gumawa dahil sa thesis nila. Ang akala niyang 3 buwan ay 10 taon na pala dahil magkaiba ang pagitan ng oras sa mundo ng engkanto at mundo ng tao. Makalipas ang 1 dekadang pagkawala ni Elmer, ay wala nang natirang tao sa buong mundo. Lahat ay naging zombie dahil sa sobrang active at bilis mag-reproduce ng virus. Ngayong bumalik na siya, ay siya na lamang ang nag-iisang natira sa lahi ng tao. Kaya pala ayaw siyang pabalikin ni Evena sa kanilang mundo dahil batid nito ang malagim na nangyari. Subalit sadyang mapilit si Elmer kaya wala nang nagawa pa ang engkantada para protektahan siya mula sa panganib at katotohanan na kung tutuusin ay siya lang din ang may gawa. Hindi. Fuck! Sigaw ni Elmer at tumakbo na. Tulong! Umiiyak nitong sambit dahil malapit na siyang abutan ng mga zombie. Lalo niyang binilisan ang pagtakbo pero malaking hadlang ang mga pakalat-kalat na sasakyan sa paligid. Nabuhayan ng loob ang binata matapos bumukas ang portal at nakita niya si Evena na inaabot ang palad na may gintong dugo sa kanya. Mahal, halika na. Subalit huli na dahil nasakpan na sa liig ng isa sa mga zombie si Elmer. Napasigaw sa sakit ang binata. Kasabay nito ang pagtilamsik na masaganang dugo mula sa kanyang liig. Napaluhod ang binata. Hindi, mahal ko. Bakit? Pabulong na sambit ni Elmer at tuluyan na itong dinumog at pinagtulungang lapain ng mga hayok na zombie. Hindi. Sigaw na lamang ang nagawa ni Evena matapos isara ng duwende ang lagusan bago pa sila masugod na mapanganib na mga nilalang. Kung nakinig lang sana si Elmer sa kanya, sana ay masaya sila ngayong pinamumunuan ang kanilang kaharian. Sana mayroon pang nabubuhay na huling lahi ng mga tao. Pero dahil sa pagsuway nito, ay naubos na ang lahat ng mga tao sa daigdig. Wakas.